Bukod tanging si Mang Isko lamang ang hindi nakapag-asawa sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang dalawang kapatid niya ay meron ng sariling pamilya at maganda ang mga trabaho. Hindi niya napaglaanan ng oras ang kanyang sarili dahil halos siya na ang tumayong ama't ina sa mga ito nang maulila sila sa mga magulang. 15 anyos pa lamang siya noon at ang mga kapatid niya ay 10 taon at 7 taon nang lumubog ang barkong sinasakyan ng kanilang mga magulang na papuntang Cebu. Kaya mula noon ay mag-isa niya nang iginapang ang pag-aaral ng mga ito sa pamamagitan ng paglalako ng basahan at pangangalakal. Grade 6 lamang ang natapos niya, samantalang ang mga kapatid niya ay nakapagtapos ng kolehiyo. Kinukuha naman siya ng mga kapatid ngunit hindi niya kasundo ang mga asa-asawa ng mga ito dahil sila ay mayayabang. Mas ginusto niya na lamang na manirahang mag-isa sa barong-barong niyang bahay. Ay, Mang Isko, magkano kako ang isang tali ng sitaw? Tulala ka na naman. Ano ba ang iniisip mo? Nako, sobrang dami. Baka antukin ka kapag ikinuwento ko pa sa'yo. 20 lang ang isang tali ng sitaw na yan. Ang mahal naman. Ang liit-liit ng tali eh. Grabe naman, Mang Isko. Parang hindi naman kapitbahay. Nagtatanong ka tapos magrereklamo. Sige nga, i-adobo mo nga ang 20 mo. Oo na, sige na. Pabili ako ng 2 tali. Kapag talaga matandang binata masungit eh. Malibasa walang naglalambing. Aba, loko to ah. O sige na Dolores, umuwi ka na. At nang makapagluto ka na, hindi yung ako ang niinis mo. Nang makalis na nga ito, ay may lumapit namang batang pulubi sa kanya at nakasahod ka agad ang palad nito. Ikaw na naman, binigyan na kita kahapon ah. Sige na po, Lolo. Hindi pa po ako kumakain eh. Nagugutom na po ako. Kahit bariya lang po ulit. Ikaw ba talaga'y walang pamilya? Walang tirahan? Wala na po ang nanay ko. Pero may tatay pa po ako. Kaso nga lang, may asawa na rin siya eh. Tapos masungit yung bago niyang asawa. Sinasaktan po ako. Kaya mas pinili ko na lamang po na mamalimos at umalis sa poder nila. Baka hinahanap ka na ng tatay mo ha? Sigurado akong nag-aalala na yun sa'yo. Walang magulang ang hindi mahal ang anak. Tandaan mo yan ha? Kaya kung ako sa'yo, ay umuwi ka na sa inyo. Wala na pong pakialam sa akin ng tatay ko. Mas mahal niya po yung bago niyang asawa. Hinahayaan nga lang niya akong sinasaktan ng babaeng yun eh. Tapos sasabihin pa niya, naayos lang daw po yun para magtanda daw ako. Ang akala ko po walang magulang ang kayang makitang sinasaktan ng anak. Pero meron po pala. Dahil ganun po ang tatay ko. Ayoko na pong bumalik sa kanila. Naawa naman si Mang Isko sa bata. Kaya tinanong niya ito kung gusto ba nitong tumira sa bahay niya. Kaagad naman itong tumango at sinabing gustong-gusto nitong tumira sa bahay niya. Nangako rin ng bata na tutulong ito sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke at tutulong rin sa mga gawaing bahay. Napangiti naman ang matanda dahil sa sinabing iyon ng bata. Kinahapunan niya'y ibinili niya ito ng 2 pirasong damit, short at pati brief, upang may pamalit ito. Paulit-ulit naman itong nagpasalamat sa kanya at yumakap pa dahil sa sobrang tuwa. Nang makauwi sila, ay pinaliguan na niya ito at siya naman ay nagluto ng kanilang hapunan. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto niya, kaya naman nagtungo siya roon upang buksan ito. Pagbukas nga niya ay ang bunso niyang kapatid ang pumungot sa kanya. May dala itong ulam na nakalagay sa Tupperware. Kaagad niya naman itong pinapasok at kinuha ang dala nito. Naku, maraming salamat, Yoli. Hindi mo talaga ako nakakalimutang dalhan ng ulam. Yan lang kasi ang magagawa ko, kuya. Ayaw mo naman kasing tumira sa bahay. O di kaya kay Ate Edith. Lo, tapos na po akong maligo. O sino naman tong batang to? Ampun ko yan ngayon, bunso. Ulila na sa ina. Kesa magpalaboy-laboy sa lansangan ay kinupkop ko na lamang. Ayos na rin yan para may kasama ako rito sa bahay. Kuya, asawa dapat ang hinahanap mo. Para ka namang ulyanin, Yoli.
Sino pa ba ang magkakagusto sa akin? Napaglipasan na ako ng panahon. Ano ka ba? 66 na ako, oh. Matanda na ako, Yoli. Para sa mga ganyang usapan. Pero kuya, ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Siguro sa mga mas bata pa sa akin. O siya, kumain ka na ba? Baka gusto mong saluhan itong si Randel. Hindi na kuya, dinala ko lang talaga yan para sa'yo. Ikaw talaga, iniiba mo yung usapan. Nakakonsensya tuloy kami ni ate. Dahil kasi sa amin na hindi ka na nakapag-asawa pa, hindi ka na nagkaroon ng sariling pamilya. Ano ka ba? Huwag kayong makonsensya. Desisyon ko to. Sakasakali man na tumanda ako at hindi ko na kayang ibangon ang katawan ko. Nariyan naman kayo, hindi ba? Hindi nyo naman siguro ako pababayaan. Aba oo naman kuya, narito kami ni Ate Edith para sa'yo. Nang makaalis na nga si Yoli, ay kumain na nga sina Isko at Randel. Tuwang-tuwa ang 10 taong gulang na bata dahil nagkaroon na siya ng bagong pamilya. Ngayon niya na lamang ulit naranasan na maging bata at kung papaanong alagaan at pagsilbihan. Makalipas ang ilang buwan, ay tinanong ni Mang Isko si Randel kung anong grade ba ito huminto sa pag-aaral. At sinabi nga ng bata na grade 4 ito nung huminto. Ine-enroll nga niya ito sa pampublikong paaralan at pinilhan pa ng mga gamit para sa eskwelahan. Lo, bakit po may bukas na alkansya sa basurahan? Ibig po bang sabihin na ibinuksan mo po ang alkansya mo para lamang mabilhan po ako ng gamit para sa pasukan? Oo, binuksan ko na. Pambili ko sana yun ng house and lot. Pero hayaan mo na, mag-iipon na lamang ulit ako. House and lot po, Lo? Ibig po bang sabihin na ililipat tayo ng bahay? House and lot ko yun sa sementeryo. Nag-iipon kasi ako para sa pambili ko ng kabaong ko at para sa kakarampot na lupa na paglilibingan ko. Lolo naman, bakit ka naman ganyan magsalita? Para mo naman na akong iiwan eh. Magtatapos po ako ng pag-aaral at tutuparin ko po yung pangarap kong maging sundalo. Tapos bibili po ako ng lupa na matitirikan ng mansyon natin. Ayos po ba yun, Lo? Wala pong iwanan ha. Alam kong matagal na panahon pa bago matupad yun. Alam mo, Apo, bilib ako sa iyo. Napaka-matured mong mag-isip at maging sa pananalita. Salamat ha, kasi kasama ako sa pangarap mo, kahit hindi naman tayo magkaano-ano. Ang pangarap ko po ay pangarap po nating dalawa. Tugon ni Randel at naigpit itong yumakap kay Mang Isko. Hindi naman napigilan ng matanda na pumatak ang kanyang mga luha dahil natouch siya sa mga binitawan nitong mga salita. Kung maswerte nga ang bata sa kanya, ay maswerte rin naman siya rito dahil napakabait at napakasipag nito. Tinutulungan siya sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke, maging sa mga gawaing bahay na kaya nitong gawin. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng pasukan. Mag-isa na lamang muli si Mang Isko sa kanyang pwesto dahil nag-aaral na si Randel. Pag-uwian naman sa tanghali, ay doon na ito umuwi sa pwesto at sa hapon naman ay tumutulong na ito sa pagtitinda at pagsasara. Habang abala nga sa pagluluto si Mang Isko, ay kaagad na lumapit sa kanya si Randel, ngunit hindi ito nagsasalita. Kung may kailangan kayo, sabihin mo na. Kasi po, Lolo, meron po kaming assignment. Ano ba yan? Math? Kayang-kaya ko yan. Basta't wag lamang English. Naku, nung elementary ako, yan ang pinakaayaw kong subject. Mababa rin ang grado ko riyan eh. Hindi po, Matt. Family tree po. Paano po yun, Lo? Naku, problema nga yan. Saan tayo kukuha ng picture ng mga magulang mo? Paano po kung picture na lamang po nating dalawa? Total po, tayong dalawa lang naman po ang pamilya eh. Napangiti at tumango naman si Mang Isko at nagtungo ito sa kwarto upang kuhanin ng 1x1 picture niya. Si Randel naman ay nag-umpisa ng gumuhit ng puno at idinikit ang larawan nilang dalawa. Hindi batid ng matanda na madalas natampulan ng tukso si Randel sa eskwelahan dahil alam ng ibang mga bata roon na ampun lamang niya ito at dati itong batang pulubi. Ngunit kahit ganoon ang nangyayari kay Randel, ay kailanman ay hindi ito nagsumbong sa kanya. Kaya ang buong akala niya ay masaya ito sa eskwelahan. Ganun pa man, ay nagpatuloy sa pag-aaral ang bata
hanggang sa makapagtapos na nga ito ng elementarya. Sobrang saya ni Randel dahil nagtungo rin sa eskwelahan ng kapatid ni Mang Isko upang saksihan ang pagtatapos nito. Nagpatuloy pa rin sa high school si Randel at si Mang Isko pa rin ang nagpapaaral sa kanya. Ginagalingan talaga niya upang hindi magsisi ang kumukop at nagpaaral sa kanya. Kapag Sabado at Linggo, ay siya na ang nagbabantay sa tindahan upang makapagpahinga si Mang Isko. Dinadala na nga rin niya ang mga assignments niya sa pwesto. Kahit 3 taon na mula nang kupkupin siya ni Mang Isko, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa naging buhay niya ngayon. Hindi man mayaman ang matanda, pero ibinibigay nito ang lahat ng kailangan at gusto niya. Kaya naman labis siyang nagpapasalamat dito. Kung hindi kasi siya nito kinupkop, ay malamang ay nanlilimos pa rin siya magpasangga ngayon. Nagtitiis sa lamig ng gabi at sa tigas ng simento. Olo, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko po na ako na lamang po ang magbabantay nitong pwesto natin? Magpahinga na lamang po kayo sa bahay. Para kasi ako magkakasakit kapag nasa bahay lang ako. Hayaan mo na akong tulungan kitang magtinda. Saka 13th birthday mo na sa makalawa, hindi ba? Ano palang birthday wish mo? Gaya pa rin po ng dati, Lo. Ang makasama ka pa ng mahabang panahon. Teka lang po, ano po yan? Kaagad namang itinago ni Mang Isko ang hawak nitong papel. Wala ito. Napulot ko lang. Pamaringas natin mamaya sa kalan. Tugon nito sa kanya. Pero nagtataka siya kung bakit parang mailap ang mga mata ng matanda. At nauutal din ito sa pagsagot. Pinaliwala niya na lamang ito hanggang sa sumapit na nga ang gabi at umuwi na sila sa bahay. Magsasahing na po ako, Lo. Sige. Ako naman ay iiwain ko na itong mga gulay na iluluto ko. Nang makatalikod na nga ang matanda, ay dali-dali niyang binuksan ang bag nito kung saan ito inilagay ang papel na hawak kanina. Pagkaladlad niya nito, ay nanlaki ang mga mata niya at mabilis na rumagasa ang mga luha patungo sa kanyang mukha. Ipinapahanap ako ng tatay ko, pero hindi ito sinabi sa akin ni Lolo Isko. Wika niya sa sarili, at nang iangat niya ang kanyang paningin, ay nakita niyang naroroon ang matanda. Gusto mo bang bumalik na sa tatay mo, iho? Luha ang tanong nito sa kanya. Hindi po, Lolo. Hindi na po ako babalik sa kanila. At mas lalong hindi kita iiwan dito. Hindi po ba't nangako po tayo sa isa't isa na wala po tayong iwanan? Pero mahanap at mahanap ka nila dahil mayroong pabuya kung sino man ang makakahanap sa iyo. Ibig po bang sabihin ibabalik mo ako sa tatay ko, Lo? At ayos lang sa'yo kahit mawala ako sa piling mo? Akala ko po ba mahal niyo ako at parang apo na rin po ang turing niyo sa akin? Pero bakit ngayon ibabalik mo ako sa tatay ko? Dahil alam kong nag-aalala na sa iyo ang tatay mo. Hindi man siya naging mabuting ama, pero alam kong mahal ka niya. Dahil hindi ka naman niya ipapahanap at magbibigay ng 10,000 pabuya kung hindi ka niya mahal at kung hindi ka mahalaga sa kanya. Pero bakit ngayon lang po? 3 taon na po mula nang nagpagala-gala po ako. Bakit ngayon lang nila ako hanapin? Yan ang hindi ko alam, iho. Pero isa lang ang alam ko. Siya ang may karapatan sa iyo at hindi ako. Pagsapit nga ng 13th birthday ni Randel, ay dinala siya ni Mang Isko sa mall. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay makakapasok rin siya ng mall at makakakain sila sa Jollibee. Pero kabaliktaran na iyon ang nararamdaman ni Mang Isko na kanina pa niya nahalata. Hinawakan naman niya ang kamay nito at tinanong kung bakit ito malungkot. Ngunit tipid na paggiti at pag-iling lamang ang ginawa nito. Maya-maya lamang ay may lumapit sa kanila at binanggit ang pangalan niya. Kung kaya't kaagad siyang napaangat ng tingin. Laking gulat niya nang mamukhaan ito dahil ito ang kanyang ama. Lo, ano po to? Bakit nandito po ang tatay ko? Akala ko po ba? Anak, umuwi na tayo anak. Napakatagal na kitang hinahanap. Patawarin mo ako sa mga pagkakamali at pagkukulang ko sa iyo. Umuwi na tayo sa atin. Wala na ang tita mo. Naghiwalay na kami. Sige na apo, sumama ka na sa tatay mo. Lagi mong tatandaan na mahal kita ha.
At masaya ako sa ilang taon na nagkasama tayo, na ipinaramdam mo sa akin kung paano ang pakaramdam na maging ama at lolo. Hindi porkit ibinalik na kita sa tatay mo, ay hindi na kita mahal at pabuya lang ang inisip ko. Hindi ganoon, apo. Hindi ko kailangan nun dahil mas kailangan kita. Pero talagang ganoon eh. Kailangan kitang ibalik sa totoo mong pamilya. Saka nga umalis si Mang Isko sa harapan ng mag-ama. Masakit para sa kanya ang ginawa niyang desisyon. Pero yun ang alam niyang tama. Sumisigaw pa si Randel at paulit-ulit siyang tinatawag. Pero hindi na siya lumingon pa. Iyak na lamang siya ng iyak habang papalayo sa mga ito. Halos manikip rin ang kanyang dibdib. Pakaramdam niya'y sinasaksak ng paulit-ulit ang puso niya. Hanggang sa makauwi na nga siya ng bahay at mas doon siya nabalot ng kalungkutan. Walang tigil ang pag-agos ng luha niya at napalood na lamang siya sa sahig habang patuloy na umiiyak. Ilang araw na mula nang magkahiwalay sila ni Randel, ngunit hindi pa rin siya nagbubukas ng pwesto. Nagkukulong lamang siya sa kwarto at hindi na rin kumakain. Hinang-hina na rin siya at wala na siyang gana pang mabuhay. Kinuha niya ang damit nito na hindi niya na nagawang dalhin upang hindi ito makahalata na ibabalik niya na sa tatay. Mas lalo siyang napaiyak nang yakapin ang damit na iyon, ang damit na paborito na Randel. Patawarin mo ko, apo. Patawarin mo ko kung hindi ko tinupad ang pangako natin sa isa't isa na hindi tayo magkakaiwalay. Pero nangyari na eh. Mamimiss ka ni Lolo. Minahal na kita kahit hindi kita kaano-ano. Naging mabuti kang bata sa akin. Itinuring mo ko na parang tunay mong lolo. Kaya napamahal ka na sa akin. Umiiyak na sabi ni Mang Isko. Muli na nga siyang nahiga at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nang malaman na iyon ng mga kapatid niya, ay dinamahan siya ng mga ito. At dahil doon ay nagkaroon ulit siya ng lakas ng loob upang harapin ang buhay ng mag-isa. Nagpakasubsob siya sa trabaho upang kahit papaano ay mawaglit naman sa kanyang isipan si Randel. Ngunit kahit anong gawin niya, ay sumasagi pa rin sa isipan niya ito. At muli na naman siyang makakaramdam ng lungkot. Ilang buwan ang lumipas. Habang pauwi siya sa kanyang bahay, ay narinig niyang merong ingay na nanggagaling mula sa loob. Kinabahan siya at kaagad na kinuha sa kanyang bag ang patalim upang pangdepensa niya kung sakali. Lagot ka sa aking magnanakaw ka! Wika niya sa sarili. At nang buksan niya ang pinto, ay nakita niyang may naglilinis ng kanyang bahay at kaagad rin itong humarap sa kanya. Magandang gabi po, Lolo Isko. Namiss niyo po ba ako? Nalaki ang kanyang mga mata nang makitang si Randel yun. Wala nang tanong-tanong pa at mabilis niyang binitawan ang mga bitbit niya upang yumakap dito. Kasabay nito ang pag-agos ng mga luha niya. Iyak lang siya ng iyak habang magkayakap silang dalawa. Tinanong niya ito kung bakit ito bumalik at kung bakit ito tumakas. Dahil wala na po ang tatay ko, Lolo. May sakit po pala siya. Kaya niya ako hinahanap para makabawi at makahingi ng tawad. Pero hindi na rin po siya nagtagal. May lung cancer po pala siya at hindi niya yun nalabanan. Mag-isa na lamang po ako sa buhay, Lolo. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman sa natuklasan. Muli niya itong niyakap ng maigpit. Naging masayang muli si Mang Isko at punong-puno ng pag-asa. Bumalik sa pag-aaral si Randel hanggang sa magkolehiyo na nga ito. Ilang taon sa kolehiyo ay nakapagtapos na nga ito ng pag-aaral at naging isang sundalo. Hindi man sila madalas na magkasama dahil sa trabahong pinili ni Randel, ay masaya naman siya dahil nagbalik ito sa buhay niya. Sa tuwing sila ay magkasama, ay sinusulit talaga nila ang panahon, kung saan-saan na rin sila namamasyal. Tinupad nga na Randel ang pangako nito sa kanya. Nabibili ito ng lupa upang doon ipatayo ang bahay nilang dalawa. Simple lamang ito, pero simentado at mas maayos kumpara sa kanilang barong-barong na bahay. Hindi na rin siya nagtitinda sa palengke dahil sa Randel na ang bumubuhay sa kanya. Lolo, yung kapitbahay natin si Aling Cora, biyuda na pala yun? Hindi halatang matanda na no? Ang bata pa ng mukha eh. O yan ang ngayon, apo. Natatawa niyang tanong dito.
Ligawan mo kaya, Lo. Para naman maranasan mong magkaroon ng minamahal. Para naman mapil mo kung gaano kasarap na may love. Manang-mana ka sa ate Yoli mo. Teka nga ha, paano mo naman nasabing masarap ba in love? Na-in love ka na ba? Oo naman po, Lo. Pero hindi pa ako nagka-girlfriend. At kung mangyari man yan, sa'yo ko unang ipapakilala. Ligawan mo muna si Aling Cora. Paano? Para dalawa pa kaming aalagaan mo? Ugod-ugod na kami. Hindi na. Sapat ka na sa akin na po. Sapat na kayo ng mga kapatid ko at ng mga pamangkin ko. Hindi ko kailangan ng nobya o asawa. Napakamot na lamang si Randall sa batok dahil sa itunugon niya. Lumipas pa ang ilang taon at unti-unti nang ang naging mahina ang pangangatawan ni Mang Isko at nagkasakit ito. Nalaman nilang meron itong prostate cancer. Pero kahit ganoon, ay nagpakatatag si Randall. Hindi niya sinukuha ng kanyang lolo Isko. Kahit nangahirap na hirap din siya bilang sundalo. Nawalan na ako ng ina at ama. Hindi ako papayag, Lolo, na maging ikaw ay mawawala sa akin. Hindi pa po ako handa. Hindi pa ako handa na maging mag-isa. Kaya lumaban ka, Lolo. Wika ni Randall habang nasa hospital bed si Mang Isko. Oo, Apo. Lalaban ako. Para sa ating dalawa. Saka ayoko pang mawala. Hindi pa ako nakakabili ng house and lot sa sementeryo. At sabay nga silang natawa. Dahil nga sa pagpapagamot at sa mga herbal, maging sa mga prutas, kahit papaano ay naging maayos si Mang Isko. Kahit papaano ay gumagaling na ito sa kanyang sakit. Kaya naman naging masenang muli si Randall. Dahil dininig ng Diyos ang panalangin nilang dalawa na huwag na munang magkahiwalay. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.